Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 1, 2025, Lunes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din po ay tinatawag na World Day of Prayer for the Care of Creation. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat o sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica, chapter 4, verses 13 to 18. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa ating pong narinig na sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ito ay nagbubukas sa atin o nagbibigay sa atin ng tutusin, hindi dagdag kaalaman kasi ito ay dapat na nalalaman natin. Pero for the sake po no, ng mga kakulangan natin sa pag-unawa tungkol nga sa kamatayan. Diba? Kamatayan na kinatatakutan ng lahat. Kamatayan na ayaw pag-usapan, ayaw paghandaan, pero itong isa sa katotohanan, isang realidad tungkol nga dito sa mentality o na dapat meron tayo sa ating pananaw. Na kinalulungkot kasi natin, no? Minsan yung iba hindi pa rin makamove on, nahihirapan pa rin dahil nawala yung kanilang mahal sa buhay o inaasahan sa buhay. Pwedeng magulang, pwedeng anak, pwedeng mahal mo na namatay na, hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakaka-move on o hindi mo pa rin matanggap. Pero sadyang ito ang katotohanan na lahat tayo ay may hangganan. Lahat tayo na nabubuhay ay pwedeng matapos ang buhay sa isang iglap lang. Pero yun nga po, no, yung katotohanan na ang lahat ng mga namatay, kung ba ang tawag natin doon, namamahinga lang, nagpapahinga na. Hinihintay nila ang araw ng pagdating ng Panginoon, pagdating ni Jesus. Na pag dumating si Jesus, sabi nga, no, sila ang unang bubuhayin. Samantalang yung mga buhay pa, pag dumating si Jesus, ay titipunin, isasama na doon sa mga namatay. So, di ba, yung sana no pwedeng dagdag kaalaman natin ito na ang mga taong namatay ay sumasakabilang buhay at sila ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon at sasalubungin nila ang Panginoon. At kapag dumating na ang Panginoon, dadalhin na sila doon sa kaharian sa langit. Pero siyempre, yun ay kung namuhay tayo ayon sa utos ng Diyos. Kaya isa rin magandang aspeto na makita natin kasi ngayon ay World Day of Prayer for the Care of Creation. Tayo ba? Kasi bilang mga tao, kapag nabubuhay pa tayo, hindi pwedeng wala tayong pakialam sa nangyayari sa paligid. Samot-samot problema ang nating nararanasan tuwing bumabaha, umuulan, bumabagyo. Pero hindi tayo talaga natututo, no? Patuloy nating
sinisira ang kalikasan. Hindi natin pinangangalagaan ang kapaligiran. Kung kaya, maraming namamatay, marami ang napiperwisyo. Pero yun nga po, no? Habang tayo po ay nabubuhay, nawa ay sikapin nating magampanan natin ang ating mga responsibilidad sa ating kapwa at maging sa kalikasan. Dahil yan po ang magiging basihan din kung tayo ba ay makakasama sa mga sasalubong kay Jesus sa kanyang pagdating o tayo ay ibubukod at doon sa isang buhay na walang katapusang paghihirap ang ating mararanasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.